Naku mga ka-art lover, talagang masasyak kayo dito sa balitang ito. Ang bukalista ng sikat na banda noong 1990s na True Faith ay nagpakasal sa isang lalaki. Atin panoorin ang bidyong ito. Nais ko ay magpakilala Ayan siya oh. sa'yo. Idol ko pa naman Isa yan. ang bandang True Faith sa mga iconic OPM bands noong dekada 90. Ilan sa kanilang mga pinasikat na kanta Kamukha ay ni ang Glock Alaala 9 no? Aking alaala, at Wag na lang kaya. wag na lang. Ito, paborito ko rin to. Kahapon, sorpresang inanunsyo ng lead vocalist ng banda na si Medwin Marfil What? ang kanyang pagpapakasal kay Mark Angeles sa California sa Amerika. May 11, Sabado, ang eksaktong petsa ng intimate wedding na dinaluhan ng kani-kanilang pamilya at malalapit na Oh. kaibigan. Excited ako sa new chapter ng buhay ko na kasama si Mark. We're so Wow. very grateful for all the support, all those people come who on, expressed their man. support online. Yes, thank you. Thank you. Grabe ito no, na balita. Hindi ako makapapaniwala dito. Kasi noong college ako, isa sa paboritong banda ko itong True Faith. Ginigitar-gitar ko pa yan. Kinakanta-kanta ko sa mga videoke. Ito, grabe. Pero hindi siya yung nagmumukhang bakla. Itong parang silahis lang. Hindi katulad ng mga transvestite na nagbibihis at nagpapa-opera, mga transgender na nagpapaganda talaga. Siya ay lalaking lalaki talaga. Ano kayang nangyari dito, no? Tapos yung kanyang nobyo naman ay hindi naman gwapo. Siguro childhood sweetheart itong dalawang to. Anyway, nasa kanila yan. Wala tayong magawa. Sarili nila yan, desisyon nila yan. So, good luck to Melvin Marfil ng kamukha ni Glock 9 no? Kung umaksyon siya sa stage. Patuloy natin ang video ito para magpagchika tayo. They're very generous and with their wishes and all that. And Yeah. we're just very happy. Ito ang unang pagkakataon na isinapubliko ni Medwin ang kanyang gender identity. I've always known I'm gay ever since I was a kid. But of course, because of yung ating environment sa society, how most of us sigurado we grew up in a very conservative setting. So may hirap. Itong si Melvin kasi college ako noon. Si Melvin kumakanta na yan. Medyo matanda sa akin to ng 1 taon o 2 taon lamang. Kaya sigurado ito ay 50 years old na ngayon. Itong si Melvin Marfil. Hindi ako makapaniwala kasi lalaking lalaki, yung kanyang itsura naman ng pangatawan, lalaking lalaki rin. Tapos hindi naman gaanong gwapo yung kanyang medyo may edad nga yung kanyang bali. Nagtaka ako sa dalawa, parehong bakla yata ito o si Melvin lang ang bakla. Ay nako, ang gulo ng mundo. Anyway, okay, atin balikan ang video. And lalo na nung I got to the music scene, I was scared of people finding out that I'm gay and being judged. People in show business, people in the band scene knew about me, and they've known for a long time. So people who are close to me, family, friends, and mga artists na kilala talaga ako, they've known all this time. So it's been an open secret in the business. Katunayan, sa isang interview sa Pulp Magazine noong 2006, nagpahiwatig na si Medwin. I did an interview dati sa Pulp Magazine, and I said, to borrow the phrase of mga millennials here, I already said back then I was sexually fluid, gano'n. Pero I guess nobody was interested with the article. Walang may niwala sa kanya kahit sabihin niya bakla siya kasi hindi siya itsurang bakla. Kaya nasyak tayo dito. At hindi naman kung ibibinta mo yung itsura ay hindi talaga pwedeng maging bakla si Melvin Marfil kasi lalaking lalaki yung kanyang itsura. Kaya ang ko dito, ano kaya to no? Ano kayang mali sa utak ng mga taong ito na sa pag-edad ng 50 saka lamang magladlad na sila'y bakla. Dapat noon pa, nung bata pa, sinabi na. Hindi yung mabigla na lang tayo.
Isa naman yan sa mga idol natin sa pagkanta, ang True Faith. At ngayon nagiging bakla. Kayo mga ka-art lover, tingnan nyo nga sarili nyo, baka pwedeng maging bakla din tayo. Para mapasok natin ang mundo ng mga bakla, dapat maging bakla muna tayo sandali, di ba? Ano nga kaya ang mundo ng mga bakla? Bakit ang iba dyan ay bigla na lang magladlad sa edad na ganito, na 50 na? Pero anyway, sabi ko, buhay nila yan, katawan nila yan, sila ang may ano dyan. Sila mismo ang final na magsasabi kung ano talaga ang gusto nila. Yan, kung saan sila maligaya, doon sila. Hindi natin sila pipigilan kasi kaligayahan nila yan. Ang sa akin lang, talagang nabigla ako kanina nang mapadaan to sa aking YouTube home ay eto, binigyan ko ng reaksyon kasi baka kayo naman ay idol nyo rin ito at mabibigla din kayo na katulad ko. Okay, so tapusin natin ang video. No one learned about it, so we're like, okay, nobody cared. Ang kanyang pinakasalan ay ang kanyang high school batchmate. Pero noong pandemic lockdown lang sila na reconnect at nagkakilala ng husto. Sabi ko na nga ba na childhood sweetheart ito. Grabe, no? Nung pandemic, ano kayang pumasok na virus sa mga utak nito? Dahil pala sa pandemic, nagka-connect ang dalawa. Grabe, no? What a love story. At 2022, nang mag-propose si Mark kay Medwin. Parang at that point, sabi ko, I think I feel something and I feel na parang meron din siya. So sabi ko, let me bite the bullet and ask the question. I can't remember the exact words. Pero parang I think I mentioned something like, or along the line of, I like you and I think I have some feelings towards you. Sa bagong chapter ng buhay ni Medwin, ang tanong ng fans, ano na ang mangyayari sa bandang True Faith? Wala na. Sa mga nagtatanong kung tuloy pa rin True Faith, tuloy pa rin in whatever capacity. My presence is here na. Ako konti na lang ang manonood niyan. Ako hindi na rin kasi masculine kasi yung mga kanta niya noon, panlalaki, at bigla na lang ganyan. So diminish talaga, mag-diminish talaga ang manonood sa mga concert nila. Pati yung mga kasama niya sa banda ay siguradong mawalan ng ganda, mawalan ng hilig yan o ng gana. Katulad ng yung banda ni Bamboo, River Maya noon, dahil si Bamboo, River Maya, na banda si Bamboo daw ay isang bakla din. Kaya nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak ang grupong River Maya noon. Kaya ganun din ang mangyayari dito. Kasi mabibigla ka eh. Katropa mo yan, kabanda mo yan, biglang maging bakla, hindi na ganun yung banda nyo, hindi na yung dati, di ba? Kasi nagbago. Kaya ewan ko lang, para sa akin lang yan, mga ka-good news. I can have the other guys come over then to do shows, do tours dito sa North America. Mapapanood ang buo at eksklusibong panayam kay Medwin sa news.abs-cbn.com at sa official YouTube channel ng ABS-CBN News. Wow, ang dami na talagang mga tao ngayon na bigla na lamang lumantad at magbigay ng pahayag na sila'y ganyan. Anyway, wala tayong magawa dyan. Kasi ang buhay ng tao ay talagang sadyang napaka-misteryoso. Pero kung basahin niyo sa Leviticus 13, ay meron doon sinasabi ang Diyos about sa mga ganito na mga nilalang. Okay, so hanggang sa muli mga ka-art lover, ako'y magpaalam na. God bless us all.